sum and difference of two cubes. Okay, let's start. How do we factor a cube plus b cube? First, we must cube root it. Kailangan natin silang cube root. Ang cube root, ang symbol niya, isa siyang square root pero meron siyang 3 sa gilid. Parang ganito. Ang cube root ng a cube is a. At ang cube root ng b cube is b. Okay, so paano natin nakuha ang cube root? Kung cube siya. Okay, so kung napansin niyo, ang a cube is composed ng a times a times a. Kinuha lang natin yung isa niya. Yung isang a dun sa tatlong a na pinag-multiply sa sarili. Ayan, ito po yung magiging unang parenthesis po natin. Ang magiging pangalawang parenthesis po natin, kailangan po natin i-square ang a, which is a squared. At sa middle term, ang gagawin po natin is ipapag-multiply po natin yung dalawang terms. A times b is ab. Ngayon, babalik na rin natin yung sign niya, kaya magiging negative ab. Yan. Ngayon, sa third term, kailangan nating i-square ang second term. Kailangan natin siyang i-square. Kaya makukuha po natin is b squared. Yan. That's it. Ito lang po. Ito po kung paano po mag-factor ng sum ng two cubes. Sum siya kasi plus yun nandito sa gitna. How about the difference naman ng two cubes? Gawin pa rin natin yung process. Okay. Cube root natin siya. Cube root natin yung a cube, as kay cube root naman natin yung negative b cube. Ang makukuha po natin sa a cube is a. At ang makukuha naman po natin sa b cube is b. Bring down the sign. Yan. Baka hindi po magkasya rito, baba na lang po natin. Pasensya na, baka hindi po magkasya. Yan po yung magiging una po nating parenthesis. At ang second parenthesis po naman natin, we must square it. Square natin yung a. Kaya a squared. Ngayon, times naman natin yung a at b. Ipag-multiply natin silang dalawa. Kaya a times b is negative a b. Kaya yun lang. Negative a b. Actually, positive kasi babalik na mo pala, sorry. Yan. Ngayon, para makuha natin ang third term, kailangan nating i-square yung b, yung negative b. Kaya positive b squared. Positive b squared. Yan. Yan na po, yung second parenthesis. Medyo matumi yung sulat. Okay, so number 3. X cubed plus 64. How do we solve? Yun nga, gaya ng ginawa po natin kanina, i-cube root natin silang dalawa. We must find the cube root. Okay. So, makukuha po natin dito is x plus 4. Kasi 4 times 4 times 4 is 64. Ito po yung first parenthesis. And then, sa second parenthesis naman, square po natin ito. X squared. Square po natin itong first term. Sa gitna naman, kailangan natin ipag-multiply ito at palitan yung sign niya. So, 4x, gawin natin siyang negative 4x. Sa last term naman, i-square naman natin ito, 4. So, makukuha po natin is positive 16. Yan po. Solved.
solve na po ito. In-apply lang po natin yung formula po dyan sa 1. How about number 4? 27x cubed minus 8. Same pa rin po kasi ang 8 is a perfect cube and then 27 is a perfect cube also. Kung kinuyub root natin po siya, in-apply po natin ng cube root po sa kanila, makukuha po natin is 3x minus, bring down the operation also, minus 2. Ano po yung first parenthesis po natin. Ngayon, para sa second parenthesis po naman natin, lalagay po natin rito is square the first term, which is 3x times 3x, which is 9x squared. 9x squared. Ngayon, para makuha yung middle term, kailangan natin sila ipag-multiply and change the sign. Negative 2 times 3x, kaya negative 6x, gawin natin positive, plus 6x. Ngayon, i-square po natin itong second term. I-square po natin siya. Kaya makukuha po natin is positive 4. Yan po ang sagot. Negative 3x minus 2 times the quantity of 9x squared plus 6x plus 4. Okay. So, you may take a look bago po tayo lumipat. Okay. Now, let's switch. Okay, so paano naman po rito? And if you notice, si x ay cube, pero si 2 ay hindi perfect cube. Si 16 naman ay hindi naman perfect cube. So, what do we do? Anong gagawin po natin? Gawin po natin is find the GCF of both terms. Kailangan natin hanapin ang GCF po nilang dalawa. So, 2x cubed and then 16. Kailangan po natin mahanap yung GCF nila. Kailangan po natin silang i-expand. 2x cubed is equal to 2 times x times x times x. Ganito kung paano po mag-expand ng isang number or isang term. And then, susunod si 16. 16 is 2 times 2 times 2 times 2. Ganun, 2 times 2 times 2 times 2. Ngayon, hanapin po natin sa kanila yung common. Kasi po, greatest common factor nilang dalawa. Ano yung common sa kanila? 2. So, ang GCF po natin is 2. Ngayon, lalagay po natin yung 2 po rito. And then, diba po tayo nito. Divide po natin yung first and second term dito sa GCF po natin nakuha po ngayon. 2x cubed divided by 2. And then, 16 divided by 2. Don't forget the plus sign also. Huwag po natin kalimutan. Ito po. Ngayon, start po natin mag-divide. 2x cubed divided by 2 is x cubed. Ngayon, i-divide natin ang 16 and 2. So, 16 divided by 2 is 8. Bring down plus, and then yung 2, bring down natin siya rito, and then join muna natin siyang parenthesis. And if you notice, itong 2 terms na to, naging perfect cube na siya. Naging perfect cube. Katulad ng kanina na sinolve po natin. So, ang gagawin po natin, find the principal root. I-root pa natin siya. Root it para makuha po natin siya. And then, baba po natin yung 2. X plus 8. Ito po yung first parenthesis.
And in the second parenthesis, apply po natin yung ginawa po natin kanina. Square. Square the first term, kaya makukuha po natin is x squared. Para sa gitna naman po nating term, kailangan po natin i-multiply ang 8 at x. Kaya ang makukuha po natin is 8x. And then, wag po natin kalimutan baliktarin yung sign po niya. Kaya po, ang mangyayari is negative 8x. And then, square po natin yung second term. 8 times 8 is 64. Yan po. Kaya po, ang sagot po natin is 2 times the quantity of 8 plus x times the quantity of x squared minus 8x plus 64. Bakit po natin nilagay si GCF? Kasi kung ito lang po ang term na ilalagay po natin, kung hindi po natin sasama si 2, hindi po natin makukuha po iyan. Hindi po natin iyan makukuha. Kaya po, nung nilagay natin yung GCF natin na 2, kung itry nyo po siyang isolve po, kung gusto nyo pong itry isolve, babalik po tayo sa dati. 2x cubed plus 16. Okay, so next naman, itong negative 16 cubed minus 54. Pansin po rin din natin, di po sila perfect cube. Kaya ang hanapin po muna natin is yung GCF nila. 16x cubed and then 54. Ang common lang po sa kanila, kung bibilisan po natin is 2 times 2 times 2 times 2 times x times x. Gawin na natin siyang cube para hindi natin para mabilisan po tayo, gawin na natin cube. And sa 54 naman, ilang beses po natin, ilang 2 ang makukuha po natin? 2 and 27. 27 na 2 ang kailangan natin, kaya masyado nang mahaba yun. So, ang common po sa kanila rito is 2. Kaya ang GCF po natin is 2. Ngayon, jawab po ulit tayo ng ginawa po natin rito kanina. Yung first and second term, i-divide po ulit natin sa GCF. 16x cubed and then 54 divided by 2 para po makuha po natin yung factors. Okay. 16x cubed divided by 2 is 8x cubed minus 54 divided by 2, which is 27. First parenthesis. And the parenthesis and then bring down 2. Okay. Napansin po natin ulit, itong first and second term ay parehas po silang perfect cube. So, masosolve na po natin katulad kanina. So, 2. And then, kailangan po natin silang i-cube root ulit itong dalawang terms. Cube root po natin sila para makuha po natin first parenthesis. 2x cubed. Pag i-cube root po natin is 2x. 27 cube root po niya is 3. Bring down the sign kaya negative. Second term naman, ay sa second parenthesis po, kailangan po nating square ang 2x, which is 4x squared. 4x squared. Ngayon, kailangan po natin i-multiply ang 3 and 2x. So, 3 times 2x is 6x. Negative 6x, gawin po natin siyang positive. Plus 6x. For the third term, sa second parenthesis, kailangan natin i-square itong negative 3. Negative 3 times negative 3 is
positive 9. Positive 9. Nilagay ko na lang dito sa baba niya. So, there you have it. Di pa naman po mahirap mag-solve ng factor ng sum and difference of two cubes. Make sure to like and subscribe.